nagpalabas na po ng kanyang part 3 sa kanyang video na kung saan ay sinasabi nga nito na talagang dinidiin niya si PBBM at si House Speaker Martin Romualdez para po mawala ang kasalanan sa kanya at galitin ng taong bayan para palabasin na si PBBM at si House Speaker Martin Romualdez ang kurakot. Pero alam naman po natin na talagang ito po nga si Zaldico bilang House Appropriation Chair, siya po talaga ang pinakamakapangyarihan sa paggawa ng budget at sa mga insertion. Kaya nga po ang ating Pangulong Bongbong Marcos nung makitang may mga insertion, nagveto siya ng mga proyekto. Kasama na dyan ang mga DPWH project. Na tingin ko, tinamaan nitong si Zaldico, tinamaan ng kanyang pangungulimbat at ang kanyang gagawin sanang pangungutong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya po nabubuisit itong si Zaldico. Kasi hindi na nga siya nakapagnakaw, nabuking pa ang kanyang katarantaduan na ginawa. Ngayon, pakinggan po muna natin itong sinasabi ni Zaldico. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. So, eto po nga si Ombudsman Remulla, sumagot na. Ang sabi lang ni Ombudsman Remulla, umuwi ka, mag-testify ka, at dalin mo sa tamang forum etong iyong mga alegasyon kay PBBM at kay House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, hindi po bobo ang ating Sec Boying o ang ating Ombudsman Boying Remulla para po mag-imbestiga dahil lamang sa nagpakita ka na maleta. Hindi ganyan kabobo ang isang ombudsman para nagpakita na to ng maleta etong si Zaldico, imbestigahan na natin yan, si PBBM, saka etong si si Martin Romualdez kasi meron na pong pinakitang maleta. Alam nyo po, hindi po tatakbo ang isang kaso ng dahil lamang sa maleta na pinakita na nilitratuan na sabi pa nga po ng ilang mga nag-imbestiga dito sa maleta na ito po ay galing pa sa Davao. Bakit na sabing galing sa Davao? Yung pong kotse na nasa gilid po nito, napag-alaman po na ito po ay talagang hindi po maaaring ma-connect dito kay Speaker Martin Romualdez at kay PBBM. Kasi nga po etong okay, ito. Papakita ko po sa inyo ito pong okay, ito nandito na pala. Okay, i-download ko sana pa eh. Ito po. Ito kasi bobo kasi ito si Zaldico eh. Napakaengot. Saka pa naman nakakita ng gatong magbibintang pero 'di ba sana tinago niya man lang etong sabi po dito, good day sir, di pala makakasend picture dito. Yung conduction sticker ng sports car sa video ni Zaldico ay Davao Region, naka-address at House of Representatives may-ari. 8L960, 8 represent na congressman ang may-ari at L naman is LTO code Davao Region. Ngayon po, ito pong ito pong ayan. Ito pong conduction sticker na ito, alam nyo po, nakakabit ito sa isang mamahaling kotse. Ang mamahaling kotse po na aking tinutukoy ay maaring isang Ferrari. Ferrari po yan. Hindi ko sure kung ano yung kanyang model, pero ito ay nagmumukha para sa akin na isang Ferrari. So, 'di ba, kung ikaw ay isang
kongresista, at ikay merong Ferrari, abay talagang posible na meron kang ganitong mga maleta na naglalaman ng pera. Kaya lang dito kasi wala namang nakalagay na pera eh. Hindi nga natin alam kung ano ang talagang motibo dito sa litrato na ito. Dahil nasa ng pera dyan? Kayo ba'y may nakikitang pera? At itong mga ganito pong sitwasyon, hindi po ito tatayo sa korte. Wala po itong magiging bearing at hindi po talaga ito po pwede na sabihin na, eto, katibayan na nagbigay ako ng pera kay BBM. Ito yung litrato ko ng mga maleta ng pera. Hindi po yan entertaining sa korte. Hindi po bobo ang mga nasa korte natin para lamang mag-entertain ng ganyang mga ganyang ebidensya na alam mo yung parang kung ako taga-korte magalit pa ako, ginagawa nyo ba kaming tanga? Ano kala nyo sa amin, bobo? Na makakita ng ganyang ganyang papeles o ganyang ganyang litrato. Aba sasabihin na ninyo na pwede itong ebidensya. Laban kay PBBM, laban kay Speaker Martin. 'Di ba? Alam nyo ito, pinaglalaruan ang ating pinaglalaruan nitong mga taong to ang ating justice system. Pinaglalaruan ang taong bayan. Panlilin lang to itong ginagawa na ito ni Zaldico. Maliwanag naman. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Yun nga mahiya naman kayo pero hindi sinabi ni PBBM na ituro mo siya at siraan mo siya kasama si Speaker Martin Romualdez. Hindi naman niya sinabi na sige, mahiya naman kayo, ituro nyo na kung sino yung mga kurakot. Gagawan mo na ng kwento si PBBM. Hindi naman ganyan na sinabi ni BBM. Di sana dapat naging tapat ka. Naging naging tunay ka sa iyong ilalabas na katotohanan. 'Di ba? Mahiya nga kayo Kaya lang, ikaw Zaldico, makapal ang mukha mo, hindi ka nahihiya. Kahit na napakarami nang nagtuturo sa'yo na ikaw ang nangurakot, ituturo mo pa kay PBBM. Wala ka namang maipakitang ebidensya sa amin na talagang si BBM nakatanggap ng sinasabi mong 25% na porsyento sa pagnanakaw sa gobyerno. Wala kang maipakita. Wala kang sa amin, mailahad na katotohanan. Bagkus, ang pinakita mo, maleta, sports car, na taga Davao ang may-ari, kongresista, tapos ibibintang mo kay PBBM na kay BBM yung mga bag na yon. Di bobo ka? Ikaw ang bobo, napaka-bobo mo, Zaldico, napaka-engot mo. Tatanga-tanga ka. Nawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas. Sinopla ka nga kagad ni Tito Sen Diba? Napaka-inconsistent mo daw na mga sinabi mo. At yung mga sinabi mo, may taglay na kabobohan. Napaka-bobo mo magkwento. Saan ka nakakita na sinasabi mo, nag-insert si PBBM ng 100 billion sa BICAM. Samantalang, doon sa NEP,
sabi nga ni Tito Sen, pwede niya nang ipasok yung insertion na yon. Hindi na kailangan dumaan pa sa'yo. Diba? Kaya po, wala tayong ibang maisip dito kay Zaldico kung hindi ang salitang bobo. Saktong-sakto, bobo ka, Zaldico. Ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, "Don't come home, we will take care of you," tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in Nako, lumang tugtugin na yung mga ganyang style na kunwari may banta sa buhay. Kita nyo? Ito example natin, nasundan ko tong kwento na to, nasundan ko ang mga pangyayari dito. Tebes. Nasa si Arnie Tebes ngayon? Buhay pa rin naman hanggang ngayon na. Ano ba sabi ni Arnie Tebes? Pag umuwi siya, may papatay sa kanya. Pag umuwi siya, mamamatay siya. Ba't hanggang ngayon buhay pa rin si Tebes? Yan ay normal na lang nasasabihin ng isang taong guilty at nagtatago. Ayaw niyang umuwi kasi guilty siya. Flight is a sign of guilt. At itong guiltness ni Zaldico ay to the highest level na meron na siyang naiisip na parang may nakikita siya. Parang meron siyang naiisip na siya ay may papatay sa kanya dahil sa ginawa niyang katarantaduhan. Walang may gustong pumatay sa iyo, Zaldico. Ang merong gusto sa iyo mangyari, humarap ka sa korte, sa ombudsman, or sa Blue Ribbon Committee at sabihin mo ang lahat ng iyong mga nalalaman under oath para talagang may bigat at sinseridad ang iyong mga pahayag. Pero pag ganyan, nasa sokmed ka lang bumabanat at parang vlogger na lang ang dating na meron ka pang mga part 1, part 2, part 3. Hindi ka nagmumukhang whistleblower para sa amin. Nagmumukha kang tanga. jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romales na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romales at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Ang sarap murahin nito. Sarap murahin ng mga malulutong na mura nito, si Zaldico. Alam mo yung saan ka nakakita ng tao na inutusan kang magnakaw eh. 'Di ba? Inutusan kang magnakaw sa kaban ng bayan. Kasi nga yung insertion, pinapalabas nitong si Zaldico ay parang gusto niyang pakahulugan, nanakawin ni PBBM etong 100 billion na ito. Ngayon lang ako nakarinig na yung kinasabwat ay wala daw natanggap. Paano mangyayari yun?
Ikaw ba kikilos ka ba? Kunwari totoo na may insertion talaga si PBBM at may ginawang korupsyon diyan si PBBM. Ito bang si Saldi ko, tingin nyo papayag to na hindi magkakaroon ng parte? Sa hilatsa pa lang ng mukha nito, halatang halata naman na ito'y talagang kurakot. At hindi po nagmamatch ang kanilang mga kwento ni Orly Guteza. Ang sabi niya, tama si Orly Guteza. Totoo ang mga sinabi ni Orly Guteza. Pero, sa pahayag ni Orly Guteza, yung pera ay dinala kay Zaldico. Dinala pa nga sa penthouse. Wala namang sinabi si Guteza na sila ay nag-deliver ng pera kay PBBM at kay House Speaker Martin Romualdez. Diba? Paano mangyayari na tama si Guteza? Ang sabi nga ni Guteza, ikaw ang dinalhan nila ng pera. Hindi si PBBM. Bakit? Paano mangyayari yun na si Orly Guteza ay parang sinisigundahan mo pa yung kanya sinasabi. Parang pinapatotohanan mo pa. Kayo, ang sabi nga ni Orly Guteza, nakatanggap ka, ikaw ang isa sa mga dinalhan nila ng pera. Kaya, ngayon, sasabihin mo, wala ka natanggap. Ay nako, alam nyo, mahirap po talaga magsinungaling. Mahirap po talagang magtahi-tahi ng kwento. Mahirap po mahirap po talaga tawag dyan, yung mag-invento ng ng kwento, hindi talaga magtutugma at napakahirap talagang itawid nito kay PBBM. Napakahirap. 'Di ba kahit nga kay Speaker Martin Romualdez lang ang hirap ng itawid eh. Kinailangan pa nila ng isang Orly Guteza para lamang maitawid kay Speaker Martin Romualdez. Yet, hindi pa rin convincing, hindi pa rin kapani-paniwala kasi nga po, si Orly Guteza nagtago na. Ang dala niyang apidabit, peke. Kapag ang dala mong apidabit, dala mong statement, peke, hindi notaryado, lahat ng sasabihin mo diyan, kahit na under oath ka pa, hindi na makatotohanan. Kasi nga, yung palang statement mo, hindi na totoo. Alam naman natin na papaniwalaan niya ng mga DDS. Alam naman natin na ang mga DDS po talaga ay madaling utuin. Bakit? Kasi nga po ang mga DDS, bobo.